Mainit ang sikat ng araw. Nang muling bumungad ang amoy ng tambak ng basura sa looban ng San Isidro. Dito araw-araw makikita si Christoph. Isang binatang nakasuot ng kupas na sando at butas-butas na pantalon. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang lumang sako at kalawangin na kawit gamit sa paghahalukay ng basura. Sa unang tingin, isa lamang siyang simpleng basurero na walang kinabukasan at para bang walang pangarap sa buhay. Ngunit sa likod ng maduming damit na yon ay mayroon palang lihim na hindi alam ng kahit sino. "Hoy Christoph, ang baho-baho mo!" Sigaw ni Mang Lino, isang kapitbahay na laging nandidiri kapag napapadaan itong si Christoph. Tawang-tawa naman si Aling Bebe, ang tsismosang palaging nakaupo sa kanilang tindahan. Ay nako, sino bang matinong babae ang may inlove sa ganyang amoy basura? Siguradong tatanda ang binata at hindi yan makakapag-asawa. Ngunit imbes na magalit, ngumiti lamang si Christoph. Alam niyang wala silang alam sa kanyang tunay na pagkatao. Pinili niyang manahimik sapagkat may dahilan kung bakit niya ginusto ang ganitong pamumuhay. Isang dahilan na nakatago sa likod ng kanyang pagiging basurero. Habang abala siya sa pangangalakal, bigla niyang natanaw si Annabel, isang simpleng dalaga na anak ng isang guro. Maganda ito ngunit hindi maarte at kilala sa kanilang lugar bilang may mabuting puso. Madalas ay nakikita siya ni Christoph na tumutulong sa mga batang lansangan, nagbibigay ng pagkain sa matatanda at nakangiti sa lahat ng tao, mayaman man o mahirap. Isang hapon, nang pauwi na si Annabel galing palengke, natapilok ito at muntikan ng mabitawan ng mga pinamili. Agad namang tumakbo si Christoph upang tulungan ang dalaga. "Miss, humawa ka dito," mahinaong sabi ni Christoph habang inaayos ang mga gulay na kumalat. Nagulat si Annabel, hindi dahil sa itsura ni Christoph, kung hindi dahil sa kabaitan nito. Sanay na siya na iniiwasan ng mga tao si Christoph dahil basurero ito. Ngunit ngayon, siya mismo ang nakaranas ng malasakit ng binata. Salamat sa iyo, Christoph ha. Kung hindi dahil sa iyo, baka nagkalat na ang lahat ng mga pinamili ko. Magaan ang tono ni Annabel. Dahil doon, ay napangiti si Christoph. "Walang anuman, Annabel. Basta't para sa iyo. Kahit ano ay gagawin ko." Napahinto si Annabel. "Para sa akin?" Medyo nahihiyang tanong nito. Natawa naman si Christoph. Ay, ang ibig kong sabihin, kahit sino man ay tutulungan ko, kung kaya ko." Ngunit sa kaloob-looban niya, may kakaibang damdaming unti-unting umuusbong para kay Annabel. Hindi ito tulad ng dati niyang mga nakilala. Ibang-iba ito. Hindi tulad ng mga babaeng tumitingin lamang sa yaman o ganda ng katawan. Para kay Christoph, si Annabel ang babaeng hinahanap niya. Ang babaeng hindi tumitingin sa panlabas, kung hindi sa puso. Mula nga noon, ay naging magkaibigan na silang dalawa. At may mga pagkakataong nagkakasama. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa likod ng kanilang mga ngiti, may mga matang nakamasid. Ito ay sina Aling Bebe at Mang Lino, na agad nang nag-isip ng masasabi. Naghihintay ng tamang oras para ipakalat ang isang chismis patungkol sa basurerong nakikipagkaibigan sa disenteng dalaga. Samantala, sa hindi kalayuan, nakatayo ang isang sasakyan na may nakasombrerong lalaki sa loob. Tahimik itong nakamasid kay Christoph. Nakamasid sa lahat ng kanyang ginagawa. Hindi alam ng lahat, lalo na nitong si Annabel, na ang binatang kanilang tinatawag na basurero ay hindi pala ordinaryong tao, kung hindi ito ang nag-iisang anak ng pinakamakapangyarihang tao sa kanilang bayan. Walang iba kung hindi si Gobernador Don Agustin. Muling bumangon si Christoph ng madaling araw. Sanay na siya sa ganoong routine. Gising bago sumikat ang araw.
bitbit ang sako at pumupunta sa tambakan ng basura. Habang ang iba ay natutulog pa sa malamig na higaan, siya ay abala ng naghalukay ng mga bote, plastic at anumang pwedeng ibenta para sa kaunting kita. Habang lumalakad sa makipot na eskinita, pinagmamasdan siya ng mga tao na tila ba isang salot. May ilan pang lumalayo kapag nadadaanan niya. Diyos ko, amoy basura na naman. Reklamo ng isang ginang. Nako, kung may anak akong babae, hindi talaga ako papayag na lumapit sa ganyang klaseng lalaki ang anak ko. Dagdag pa ng isa. Ngunit hindi nagpatalo si Christoph. Hindi niya hinayaan na wasakin ng mga salita ang kanyang araw. Alam niya kung sino siya. At higit sa lahat, alam niya kung bakit niya pinili ang landas na ito. Habang nagbubuhat siya ng mabibigat na sako, biglang bumusina ang isang mamahaling sasakyan sa kanto. Isang itim na SUV na hindi karaniwang nakikita sa kanilang lugar. Bumukas ang bintana nito at lumabas ang malamlam na tinig. Christoph, anak! Napatigil si Christoph. Kilala niya ang tinig na iyon. Hindi siya pwedeng magkamali. Papa? Mahina niyang sagot. Lumabas mula sa sasakyan ng isang lalaking nasa mahigit 50 anyos. Matikas at makapangyarihan ang tinig nito. Siya ay si Gobernador Don Agustin, ang ama nitong si Christoph. Nakasalamin nito at pormal ang pananamit. Malayong malayo sa itsura ng anak niyang punong-puno ng dumi at pawis. Hanggang kailan mo ipagpapatuloy ang larong ito, anak? Tanong ni Gobernador. Malamig ang boses. Hindi ito laro, Papa. Mariing sagot ni Christoph. Gusto kong makita kung may babaeng mamahalin ako. Kahit walang-wala ako. Kahit busurero lang ako sa paningin nila. Umiling si Don Agustin. Halatang hindi sang-ayon sa ginagawa ng kanyang anak. Pero anak, hindi mo na kailangang pahirapan pa ang sarili mo. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan ko. Sa iyo mapupunta ang mga negosyo, ang mga ari-arian, at higit sa lahat, ang pangalan ng ating pamilya. Napayo ko si Christoph. Pero ano ang halaga ng lahat ng iyon kung wala naman akong makakasamang totoo na nagmamahal sa akin? Papa, hindi lahat ng babae ay totoo. Nakita ko na kung paano silang nagbabago kapag pera at kapangyarihan ang usapan. Ayokong mabuhay na puro pakitang tao lamang ang nasa tabi ko. Napatahimik ang gobernador sandali. Kung ganon, wika nito, mag-iingat ka anak ha. Hindi lahat ng tao ay kaya ng inaakala mo. May mga taong susubukan kang pabagsakin. At baka pati ang babaeng yon na nagustuhan mo. Hindi mo pa kilala ang buong pagkatao niya. Saglit na nagdilim ang mukha ni Christoph. Alam niyang tama ang babala ng kanyang ama. Ngunit sa puso niya, naniniwala siyang si Annabel ay naiiba. Habang papaalis na ang SUV, may mga nakakita sa pag-uusap nila. Isa na nga roon si Aling Bebe, na agad na tumakbo sa tindahan para ikwento ang kanyang nakita. Mga kapitbahay, hindi niyo alam ang nalaman ko. May kakaibang koneksyon pala yung basurero na yan na si Christoph. At kung hindi ako nagkakamali, mayaman ang pinagmulan. Hindi naman pinansin si Aling Bebe ng kanilang mga kapitbahay. Sapagkat, sino nga bang mag-aakala na si Christoph na isang basurero ay may koneksyon sa isang mayamang tao? Nagbulong-bulungan lamang ang mga ito. Pero ganun pa man, ipinakalat pa rin ni Aling Bebe ang chismis. Pero bago pa man makumpirma ang lahat, iba yung kahihiyan at pagmamalit muna ang haharapin ni Christoph. At sa panig naman ni Annabel, hindi niya alam na ang simpleng basurerong kanyang kinakaibigan ay mayroon palang itinatagong katauhan, isang lihim na magbabago sa kanilang buhay kapag ito'y tuluyang nabunyag. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi si Annabel mula sa paaralang pinagtatrabahuhan ng kanyang ina, nakita niya si Christoph na nagbubuhat ng mabigat na sako ng mga bote at plastic. Basang-basa ito ng pawis. Marumi ang mga kamay.
Ngunit may ngiti pa ring pilit na lumilitaw sa kanyang mukha. Christoph? Tawag ni Annabel, sabay lapit sa binata. Napalingon ito at agad na sumilay ang tuwa sa kanyang mga mata. Annabel, kamusta ka na? Gusto mo bang tulungan kita sa mga dala mo? Humiling si Annabel, sabay tawa. Naku, hindi na. Ikaw nga ang mas maraming dala eh. Pero, may libreng oras ka ba mamaya? Baka gusto mong samahan ako. May bibilin lang akong gamot para sa mga alaga kong aso. Ngumiti si Christoph at tumango. Oo naman, kahit saan, kahit kailan. Basta't para sa iyo at kasama ka. Game ako dyan. Ngunit bago pa man sila makalayo, isang malamig na tinig ang sumabat. Annabel! Sabay silang napalingon at tumambad ang mga magulang ng dalaga. Si Mang Delpin at Aling Carmen. Malamig ang titig ng ama, habang nakataas naman ang kilay ng kanyang ina. Anong ginagawa mo riyan ha? At bakit kasama mo na naman ang basurerong ito? Mapanoy ang tanong ni Mang Delpin. Inay, itay, hindi naman po ganon. Mahina at nagugulo ang paliwanag ni Annabel. Ngunit hindi nakinig ang kanyang magulang. Annabel, ilang beses na namin sinabi sa'yo. Hindi ka pwedeng makihalubilo sa taong gaya niya. Tignan mo ang itsura niya oh. Batungis, walang direksyon, walang may pagmamalaki. Gusto mo pang pagtawanan ng pamilya natin? Namula si Annabel sa hiya. Inay, hindi naman po ganun si Christoph. Mapait po siya, matulungin, at higit sa lahat, may malasakit po sa kapwa. Hindi ba't yun ang mas mahalaga? Tumawa si Mang Delpin nang may halong pangalipusta. Mabait. Ang kabaitan ay hindi nakakain anak. Tandaan mo, ang hinahanap naming mapapangasawa mo at hinahanap namin para sa'yo ay yung makapagpapaangat ng buhay natin. Hindi yung magdadala sa atin ng kahihiyan. Napayuko si Annabel. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Samantalang si Christoph ay nanatiling tahimik. Pinili niyang huwag makipagtalo. Alam niyang wala siyang laban sa mga salitang binibitawan ng mga magulang ni Annabel. Ngunit sa kaloob-looban niya, sumisigaw ang kanyang damdamin. Kung alam lang sana nila ang totoo, na hindi siya basta-bastang basurero lang, kung hindi anak ng pinakamayamang tao sa kanilang bayan, siguro hindi nila siya huhusgahan ng ganoon. Pero hindi yon ang tamang oras. Hindi yon ang dahilan kung bakit siya nandito. Annabel! Wika ni Aling Carmen, mariin at walang bahid ng pagmamahal. Kung talagang mahal mo ang pamilya mo, iiwasan mo na ang lalaking yan. Masisira ang kinabukasan mo kung patuloy mong pinapansin ang isang gaya niya. Tumango naman si Mang Delpin bilang dagdag sa utos ng kanyang asawa. At isa pa, may nakalaan na para sa'yo. Walang iba kung hindi si Adrian, anak ng negosyanteng si Don Marcelo. Siya ang nararapat para sa'yo anak. Mayaman, edukado, at may maayos na reputasyon. Parang tinusok ang puso ni Annabel sa kanyang narinig. Si Adrian? Kilala niya ito. Mayabang, mapangmata, at hindi marunong rumispeto sa kapwa. Matagal na itong may gusto sa kanya. Ngunit dahil anak ito ng kilalang negosyante, ipinipilit ng kanyang mga magulang na siya ang tamang lalaki para sa kanya. Nagangat ng paningin si Christoph at sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita. Kung yun po ang nais nyo, ikagalang ko po. Pero sana, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Hindi po ako kasing yaman ni Adrian. Pero kaya kong mahalin at protektahan si Annabel. Higit pa sa kahit anong kayamanan. Humagalpak ng tawa si Mang Delpin. Narinig mo ba ang sinabi niya, Carmen? Ang basurero, nangangarap na makapantay sa anak ng negosyante. Nakakatawa. Naiiwan si Annabel na luhaan habang pinipilit siyang kaladkarin ng kanyang mga magulang papalayo kay Christoph. Habang nakatingin siya sa mga mata ng binata, malinaw na malinaw ang mensahe na hindi ito susuko. Ngunit hindi rin susuko ang kanyang mga magulang
At dito magsisimula ang labang hindi lang patungkol sa pag-ibig, kung hindi laban ng paniniwala, dangal, at tunay na pagkatao. Dumating ang araw ng pista sa bayan ng San Isidro. Lahat ng tao ay abala. May perya, may mga palaro, at may entablado para sa gabi ng koronasyon ng Reyna Elena. Isa ito sa mga pinakahihintay na okasyon ng taon, kung saan ay sama-sama ang mga pamilya, mahiyaman man o mahihirap. Sa gitna ng masayang kapaligiran, dumating si Annabel kasama ang kanyang mga magulang. Magara ang suot ni Annabel. Simple ngunit kaakit-akit, pero hindi nawala ang pangotya ng kanyang mga magulang sa tenga niya bago sila lumabas ng bahay. Tandaan mo anak ha, Paalala ni Aling Carmen. ngayong gabi, ipapakilala ka na namin ng formal kay Adrian. Kalimutan mo na ang basurerong yon. Mas maigi nang mapahiya siya para tuluyan ka na niyang layuan. Tahimik lamang si Annabel. Hindi sumasagot. Ngunit sa loob-loob niya ay mayroong kaba. Pakiramdam niya ay may hindi magandang mangyayari. Matagal na niyang kilala si Adrian at napakasutil nito at masama ang ugali. Posibleng hindi siya nagkakamali sa kanyang pakiramdam. Sa gitna ng kasiyahan, biglang narinig ni Annabel ang pamilyar na tinig. Annabel! Paglingon niya ay naroon si Christoph. Nakasuot pa rin ang kanyang kupas na damit. May dalang maliit na kahon ng bulaklak na pinaghirapan niyang bilhin mula sa kita sa basura. Hindi niya inalintana ang mga matang nakatitig at mga taong nagsisimulang magbulungan. Sandali, anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Mang Delphine habang pinipigilan ang kanyang galit. Dumating ako para makita po si Annabel. Gusto ko lang po sanang iparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Sagot naman ni Christoph. Nanginginig ang boses ngunit tapat ang mga mata. Tumawa ng malakas si Adrian. Kakarating lamang nito at agad na lumapit sa eksena. Oh, narinig niyo ba? Ang basurero may dalang bulaklak para kay Annabel. Akala mo ba'y tatanggapin niya yan? Tingnan mo ang sarili mo. Madumi, pawisan, walang-wala sa buhay. Pero tignan mo ako. Ako ang nararapat para kay Annabel. Anak ako ng kilalang negosyante. Eh ikaw, anak ng tambakan ng basura. Tila tinusok ang puso ni Annabel sa bawat salitang binibitawan ni Adrian. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol si Christoph. Ngunit hinarangan siya ng kanyang ina. Tama na Annabel, huwag mo nang palakihin pa. Tignan mo, ang lahat ay nakatingin na. Sa entablado ay biglang sumigaw si Adrian. Mga kababayan, heto, tignan niyo tong basurerong to. Merong ilusyon na pwedeng mahalin ng isang disenteng dalaga. Sabay itinutok ang spotlight kay Christoph. Nagsimulang magtawanan ng ilan. May iba pang nang-uuyam. Basurero, umuwi ka na nga sa tambakan. Hindi ka nababagay kay Annabel, no? Sabi ng ilan. Pakiramdam ni Christoph ay pinagbagsakan siya ng langit at lupa. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang bulaklak. Ngunit imbes na ihagis, marahan niyang inilapag iyon sa paanan ng entablado. Annabel, mahina niyang wika. Halos hindi na marinig. Pasensya na kung napahiya ka. Tumatag ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya hinayaang bumagsak. Tumalikod siya at nagsimulang lumakad papalayo. Dala-dala ang bigat ng kahihiyan. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin, may isang matandang lalaki ang lumapit kay Adrian at pati na rin kay Mang Delphine. May suot itong simpleng barong ngunit halatang makapangyarihan ang tinig dito. Siya ang matagal nang kasama ng gobernador. Ito ay si Mang Ernesto, ang kanyang kanang kamay. Mag-ingat kayo sa mga salitang binibitawan nyo ha. Malamig na sabi nito. Hindi lahat ng mukhang mahirap ay talagang mahirap. Hindi lahat ng tinatawag nyong basurero ay walang halaga. Baka sa isang iglap, magulat na lang kayo sa katotohanang hindi nyo inaasahan. Nagkatinginan ng mga tao. Nagbulong-bulungan.
Sino ba yung mga Ernesto na yan? At bakit tila pinagtatanggol niya si Christoph? Sabi ng iba. Samantala, si Annabel ay halos maiyak sa sakit habang pinagmamasdan ng papalayong binata. Hindi niya naisip na hahantong sa ganitong kahihiyan ng simpleng pagmamahalan na unti-unti pa lamang na nabubuo. Ngunit sa kanyang puso ay merong paninindigan. Hindi siya susuko. Lalaban siya para kay Kristo. At sa gabing iyon, habang patuloy ang kasiyahan ng pista, may isa namang pusong sugatan, ang pusong nagmahal ng totoo, ngunit pinahiya ng mundo. Kinabukasan, matapos ang naganap na pista, halos buong bayan ay pinag-uusapan pa rin ang nangyaring kahihiyan. Ang balita patungkol kay Christoph, ang basurerong nangahas manligaw sa anak ng guro, ay mabilis na kumalat sa mga kanto, sa palengke, paging sa loob ng paaralan. Paulit-ulit na pinagtatawanan ang kanyang pangalan. Nako, hindi ko alam kung saan kumukuha ng kapal ng mukha ang lalaking yun. Sabi ng isang tindera. Aba dapat magpasalamat siya at hindi siya sinampal ng magulang ni Annabel. Dagdag naman ng isa. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling tahimik si Christoph. Sa halip na lumubog sa kahiyan, mas pinili niyang magsumikap. Araw-araw, mas maaga siyang nagigising, mas masigasig sa pangangalakal, at mas determinado sa kanyang ginagawa. Para sa kanya, ang mga pang-iinsulto ay hindi dahilan para tumigil, kung hindi ito'y gasolina upang lalo siyang magsumikap. Habang nagbubuhat siya ng mabibigat na sako sa tabi ng kalsada, may biglang humintong mamahaling sasakyan. Bumukas ang bintana at bumungad ang pamilyar na muka. Ito ay si Mang Ernesto, ang kanang kamay ng kanyang ama. Christoph, may hinaon ngunit matalim ang boses nito. Alam kong mahirap ang pinagdaraanan mo, pero tandaan mo, hindi magtatagal at malalaman ng lahat ang totoo. Huwag kang padadala sa mga salitang ibinabato nila sa'yo ha. Nagulat si Christoph, ngunit ngumiti. Salamat po Mang Ernesto, pero ayokong gamitin ang katotohanan para lamang makuha ang respeto nila. Gusto kong patunayan na kahit wala akong yaman, ay kaya ko pa rin tumayo sa sarili kong mga paa. Tumango si Mang Ernesto, halatang humanga. Hindi lahat ng anak ng mayaman ay kasing tatag ng loob mo. Isa kang tunay na anak ng iyong ama. At bago pa makasagot si Christoph, ay umalis na ang sasakyan. Iniwan siyang nakangiti. Ngunit nag-iisip, kung may nakarinig man sa usapan nila, tiyak na magtataka ito. Samantala, sa bahay nila Annabel, mainit na naman ang diskusyon. Inay, itay, hindi niyo po ba nakikita? Hindi pera ang mahalaga. Hindi kayamanan ng sukatan ng pagmamahal. Mariing wika ni Annabel, ngunit hindi siya pinakinggan ni Aling Carmen. Annabel, huwag mo nga kaming kontrahin. Pinapahiya mo kami sa buong bayan. Habang kami nagsusumikap na itaas ang pangalan natin, ikaw naman, kinakalitkad mo kami pababa. Sumabat si Mang Delpin, mas mabigat ang tono. Annabel, si Adrian ang makapagbibigay sa'yo ng maayos na kinabukasan. Hindi ang isang basurerong walang patutunguhan. Kung ipipilit mo ang gusto mo, tandaan mong hindi ka na namin susuportahan. Nangilid ang luha ni Annabel, ngunit tumindig ang kanyang loob. Kung ganon, kahit mag-isa na lang ako, lalaban ako. Dahil alam kong si Christoph, siya ang tama para sa akin. At sa mga salitang iyon, lumabas si Annabel ng bahay. Bit-bit ang matinding determinasyon. Hindi niya alintana kung saan siya pupunta, sapagkat ang mahalaga, mahanap niya si Christoph at iparamdam dito na hindi siya nag-iisa. Samantala, sa ibang bahagi ng bayan, may kakaibang eksena ang naganap. Habang nag-aayos ng mga bote si Christoph, may lumapit na ilang maton, mga tauhan ni Adrian. Hoy basurero! Takangising wika ng isa. Akala mo ba makakaligtas ka? Pinahiya mo ang boss namin kahapon. Hindi ka pa rin ba titigil ha? Ito, may regalo kami para sa'yo. At bago pa siya makapagtanggol sa kanyang sarili, ay bigla siyang sinuntok at tinadyakan. Duguan at halos hindi makatayo.
Ngunit bago sila tuluyang makaalis, may dumating na ilang mga barangay tanod na agad silang pinigilan. "Hoy! Tumigil kayo!" Dali-daling lumapit si Annabel. Sakto namang naroon at nakita ang lahat. Christoph! Sigaw niya habang niyayakap ang sugatang binata. Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Mahina ngunit malinaw ang tinig ni Cristo. Annabel, huwag kang mag-alala. Hindi nila ako matatalo. Hanggat nandyan ka, may dahilan akong bumangon. Sa harap ng lahat ng nakamasid, nakita ng mga tao ang katotohanan na hindi basta-bastang basurero si Christoph. Meron siyang tapang na paninindigan at higit sa lahat, isang pusong handang magmahal ng tapat. Ngunit sa likod ng mga pangyayaring ito, unti-unti nang lumalabas ang kanyang tunay na pagkatao. At sa susunod na mga araw, may mangyayaring hindi na kayang itago pa. Isang revelasyong yayanig sa buong bayan. Isang linggo matapos ang insidente ng pangbubugbog, tila mas naging mainit ang usap-usapan patungkol kay Christoph. Hindi na lamang siya simpleng basurero para sa ilan. Para bang may misteryo sa pagkatao niya na hindi nila mawari kung ano. Ngunit para kay Annabel, wala nang mas mahalaga kung hindi ang kaligtasan at pagaling ng binata. Araw-araw siyang dumadalaw sa maliit na barong-barong ni Christoph upang dalhan ito ng pagkain at gamot. Salamat Annabel ha, mahina ngunit taos-pusong wika ni Christoph habang nakahiga sa lumang banig. Kung wala ka, baka sumuko na ako. Ngumiti si Annabel at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan, Christoph. Ngunit sa kabila ng kanilang tahimik na sandaling pag-uusap, isang hindi inaasahang pangyayari ang yayanig sa kanilang mundo. Dumating ang araw ng seremonya ng bagong proyekto ng bayan. Isang malawakang pagtitipon kung saan inaasahang magsalita ang gobernador ng bayan na walang iba kung hindi si Don Agustin. Halos lahat ng mamamayan ay naroon, kabilang na ang pamilya ni Annabel, si Adrian, at syempre, ang mga tsismosang kapitbahay, gaya ni Nalino at pati na rin ni Aling Bebe. Habang nagsasalita ang gobernador sa entablado, napansin ng ilan na may isang binatang paparating. Payat ito, marumi ang damit, ngunit kilala ng lahat bilang basurerong laging laman ng tsismisan. Walang iba kung hindi si Christoph. Diyos ko, nariyan na naman siya, sabi ni Aling Carmen. Hindi pa ata nadadala sa kaiyan, dagdag pa ni Mang Delphine. Ngunit hindi nila alam na sa mismong araw na yon, isang lihim ang mabubunyag. Habang papalapit si Christoph sa lugar na yon, agad siyang hinarang ng mga gwardiya. Bawal dito, sabi ng isa. Ngunit bago pa man siya tuluyang mailayo, biglang nagsalita si Gobernador Don Agustin mula doon sa entablado. Sandali, huwag niyo siyang pigilan at huwag niyo siyang gagalawin. Nagbulong-bulungan ang mga tao. Nagtataka kung bakit ipinagtatanggol ng gobernador ang isang basurero. Lahat ng mga mata ay nakatutok kina Don Agustin at Christoph. Lumapit ang gobernador sa binata. At sa kauna-unahang pagkakataon, kita ng buong bayan ang malambot at mapag-arugang mukha ng makapangyarihang tao. Anak, bakit hindi mo pa sinasabi sa kanila ang katotohanan? Halos malaglag ang panga ng mga tao. Ano raw? Anak? Anak siya ng gobernador? Anak ng gobernador ang basurerong to? Napahawak si Annabel sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala. Muling nagsalita si Don Agustin. Tinig na nangingibabaw sa katahimikan ng buong plaza. Mga kababayan, ang binatang ito ay walang iba kung hindi si Christoph. Hindi lamang siya isang basurero na kinukutya-kutya nyo. Siya ang aking nag-iisang anak na tagapagmana. Pinili niyang mamuhay bilang isang ordinaryong tao upang makita kung may taong magmamahal sa kanya na hindi tumitingin sa kayamanan namin. Nagkagulo ang mga tao at nagbulong-bulungan. Ang iba ay napahiyang hindi makatingin kay Christoph. Lalo na ang mga madalas manglait tulad na lamang ni Aling Bebe at pati na rin ni Mang Lino. Si Adrian naman ay halos hindi makapagsalita. Habang ang ilan katulad ni Annabel ay biglang napaluha.
Napaluha si Annabel hindi dahil sa gulat, kung hindi dahil sa kasiyahan na tama ang pinili ng kanyang puso. Lumapit si Don Agustin kay Christoph at buong pusong niyakap ang kanyang anak. Anak, hindi man ako palaging sang-ayon sa mga desisyon mo. Ngayon nakita kong tama ang pinili mo. At ngayon, harap-harapan kong sinasabi sa lahat, hindi ko ikinakayang tawagin kang anak. Hindi na napigilan pa ni Annabel ang kanyang damdamin at tumakbo siya patungo kay Christoph. Yumakap siya rito sa harapan ng lahat. Hindi alintana ang mga matang nakamasid. Christoph, anak ka man ng gobernador o hindi, para sa akin, ikaw pa rin ang lalaking minahal ko. Hikbi ni Annabel. At sa sandaling iyon, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong plaza. Hindi na nila tinitingnan si Christoph bilang basurero, kung hindi bilang isang tao na may pusong higit pa sa kayamanan. Mas lalo pang kumalat ang balita kinaumagahan. Sa bawat kanto, sa bawat tindahan, sa bawat bulong-bulungan ng mga tao sa baryo, iisa ang pinag-uusapan. Yung basurero, anak pala ng gobernador. Hindi ko akalain kaya pala matikas at may dating rin. Ay, kung alam ko lang, hindi ko na sana siya inalipista. Bulong-bulungan ang mga tao sa paligid. Ngunit habang ang ilan ay namangha at nagsisimulang igalang si Christoph, mas lalo namang nag-init ang loob ni Mang Delfin at Aling Carmen. Para sa kanila, isang insulto ang nangyari. Sa loob ng kanilang bahay, ramdam ang bigat ng tensyon. Si Annabel ay tahimik na nakaupo, habang nakayuko at mariing nakapikit. Ang kanyang amang si Mang Delfin ay nakatayo sa gitna ng sala. Nanginginig sa galit. Hindi ko matatanggap ito, Annabel. Sigaw niya. Niloko niya tayo. Pinaglaruan tayo ng lalaking yon. Nagpanggap siyang mahirap. Nagpakita ng awa. At ngayong alam na natin ang totoo, gusto mong paniwalaan na siya'y totoo sa'yo? Sumabat si Aling Carmen. Mas mapanlait pa. Anak, hindi ka ba nag-iisip ha? Kung talagang mayaman siya at kung talagang totoo siya sa'yo, bakit nagpakasakit siyang magpanggap bilang isang basurero? Hindi ba't isang kalokohan lang yon? Isang panlilin lang, anak? Ngunit sa kabila ng lahat, tumayo si Annabel. Nanginginig ang boses. Ngunit po ang kanyang loob. Hindi niya siya kilala, gaya ng pagkakakilala ko sa kanya. At nagpanggap siyang mahirap, pero hindi para lokohin tayo. Ginawa niya lang yon dahil gusto niyang makita kung may magmamahal sa kanya nang hindi tumitingin sa pera. At ako ang pinili niya na ipakita ang totoo niyang sarili. Napailing si Mang Delfin. Mariing itinuro ang pinto. Kung hindi mo kayang sundin ang kagustuhan namin, Annabel, wala ka ng lugar sa pamamahay na ito. Napatigil si Annabel. Ang salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Ngunit sa halip na matakot, tumulo ang kanyang luha at nagsalita siya ng buong tapang. Kung ganyan po ang magiging kabayaran ng pagmamahal ko kay Christoph, handa akong iwan ng lahat, kahit ang sarili kong pamilya. Saglit na katahimikan. Ang buong bahay ay tila bumulong ng bigat ng desisyon ni Annabel. Sa labas, tila nakikidalamhati ang mga hangin na dumadaluyong sa kanilang bubong. At sa mismong sandaling iyon, wala silang kaalam-alam. Biglang dumating si Christoph. Nakita niya ang pagtatalo. Narinig niya ang banta ni Mang Delfin at hindi na siya nakatiis pa. Mang Delfin, Aling Carmen, mariin niyang sabi. Hindi ko po kailanman intensyon na saktan o lokohin ang pamilya ninyo. Pero hindi ko rin kayang itakwil ang pagmamahal ko kay Annabel. Kung kailangan kong patunayan sa inyo na ang pagmamahal ko ay totoo, gagawin ko po ang lahat, kahit po gaano kahirap. Ngunit hindi pa rin natitinag ang magulang ni Annabel. Sa halip, isang tinig mula sa pintuan ang gumulat sa lahat. Kung ganon, hayaan niyo akong magpatunay. Paglingon nila, naroon si Gobernador Don Agustin, nakatayo at matikas, dala ang bigat ng kanyang pangalan at kapangyarihan. Kung hindi niyo pa rin pinapaniwalaan ang kabutihan ng anak ko, at hindi niyo pa rin ito nakikita, ako na mismo ang magpapatunay sa inyo. Hindi siya basta basurero lamang. Napakabuti ng anak ko.
kahit pa napakarangyan ang aming pamumuhay, mas pinili niyang maghirap pansamantala para mahanap ang tunay na babaeng kanyang mamahalin at mamahalin siya ng totoo sa kung ano man ang kalagayan niya sa buhay. Mabuting tao ang anak ko. Namilog ang mga mata ni na Mang Delfin at Aling Carmen. Ang gobernador na mismo ang humarap sa kanila. Ang gobernador na nagtanggol sa kanyang anak kahapon. Isang bagay na hindi nila kailanman naisip na mangyayari. Tahimik sa buong sala matapos magsalita ng gobernador. Para bang huminto ang oras. Nakatitig si Mang Delfin at Aling Carmen sa gobernador. Hindi makapaniwala na sila mismo ang kinakausap ng pinakamakapangyarihang tao sa kanilang bayan. Ginong gobernador, nauutal na wika ni Mang Delfin. Patawad kung naging bastos kami. Hindi lang po talaga kami makapaniwala na siya po ang anak ninyo. Ngunit bago pa makasagot si Don Agustin, biglang sumingit si Christoph. Mariin ang boses niya, puno ng emosyon. Hindi po ito patungkol sa kung sino ang ama ko o kung gaano po kayaman ang pamilya namin. Meron lang po sana akong gustong malaman. Tatanggapin niyo pa rin po ba ako para kay Annabel? Kahit hindi ako anak ng isang gobernador kung sakali. Kung ako isa lamang talagang basurero, may pagkakataon po bang tanggapin niyo ako para sa inyong anak? Nanlaki ang mga mata ni Annabel sa narinig. Hinawakan niya ang kamay ni Christoph. Mahigpit na para bang sinasabing huwag kang bibitaw. Natahimik si Mang Delfin at Aling Carmen. Kita sa kanilang mukha ang paghihirap ng kalooban. Sanay silang piliin ang yaman at seguridad kesa sa tunay na damdamin. Ngunit ngayong kaharap nila ang isang anak na handa silang iwan para sa kanyang minamahal at isang binatang handang ipaglaban ang kanyang dignidad, ay talaga namang napaisip sila. Annabel, mainang sabi ni Mang Delfin, handa ka ba talagang iwan kami para lamang sa kanya? Tumulo ang luha ni Annabel. Tay, hindi ko po kayo iiwan dahil hindi ko kayo mahal. Pero kung pipigilan niyo ang pagmamahal ko kay Christoph, doon niyo ako tinutulak na lumayo. Sana po ay maintindihan niyo ako. Sana po ay maintindihan niyo ang puso ko. Napaiyak si Aling Carmen. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tapang at tunay na pagmamahal ng kanyang anak. Hinawakan niya ang kamay ni Mang Delfin at mahinang bumulong. Mahal, baka oras na para hayaan natin si Annabel. Hindi habang buhay na hawak natin ang lahat ng desisyon niya. Mariing pumikit si Mang Delfin at nang dumilat, mabigat ang tinig ngunit puno ng pagbibigay. Kung yan ang gusto mo anak, kung yan ang kaligayahan mo, wala na akong magagawa. Pero sana Christoph, lumingon siya sa binata. Ipangako mo, naiingatan mo ang anak namin, higit pa sa kahit kanino. Tumango si Christoph, pinigil ang kanyang luha. Yan ang tanging bagay na maipapangako ko po, na habang may buhay ako, walang sino man ang makakasakit sa kanya. Sa puntong iyon, ay lumapit si Gobernador Don Agustin. Ipinatong ang kamay sa kanyang anak. Ngayon malinaw na ang lahat. Hindi ang yaman o kapangyarihan ang magtatakda ng halaga ng isang tao, kung hindi ang kabutihan ng kanyang puso. At anak ko si Christoph, hindi lang dahil sa dugo, kung hindi dahil sa pagpili niyang maging totoo sa kanyang sarili. Nagkatinginan sina Christoph at Annabel. Sabay nang umiti sa gitna ng luha. Sa wakas, wala nang humadlang sa kanilang pagmamahalan. Sa labas ng bahay, nagsimulang magtipon ng mga kapitbahay na usisero. At nang makita nilang lumabas sina Christoph at Annabel, magkahawak ang kamay, iba na ang bulungan nila. Hindi na pangalipusta, kung hindi paghanga. Grabe, sa kabila ng lahat, siya pa rin ang pinili. Tunay ngang mahal niya si Annabel, kahit anong mangyari. Ang basurerong kinukutya natin noon, siya pala ang taong may pinakamalinis na puso. Pagkaraan ng ilang mga araw matapos ang tensyon sa bahay ni na Annabel, muling bumalik si Christoph, pero hindi na siya ang dating nakapangbasurero at may bitbit na sako. Isang hapon,
Nagulat ang buong baryo nang makarinig ng malakas na tunog ng makina. Isang itim na napakamahal na kotse ang dahan-dahang humihinto sa tapat ng bahay ni na Annabel. Bumukas ang pinto at isa-isang bumaba ang mga bodyguards na nakaitim. Maayos ang tindig at kagad na pumwesto sa paligid. Nagbukas ang pintuan ng sasakyan. Bumaba si Christoph, naka-Amerikana, makisig at halatang tunay na Ginoo. Ang kanyang presensya ay tila sumabog na liwanag sa buong baryo. Ang mga taong dati nanlilibak sa kanya, ngayon ay napapabulong ng paghanga. Diyos ko, si Christoph pa yan? Hindi na siya yung basurerong nakikita natin dati, no? Oo nga, parang ibang tao na. Pero siya pa rin yung mabait na may maamong muka. Dala ang kumpiyansa ngunit nananatiling mapagpakumbaba. Lumapit si Christoph sa bahay ni na Annabel. Hindi na siya nakayuko tulad ng dati. Sa halip, taas no siyang humarap kay Mang Delfin at Aling Carmen na naninibago sa kanyang anyo. Magandang hapon po, magalang niyang bati. Narito po ako para sunduin po si Annabel. Sandaling katahimikan, nagkatinginan sina Delfin at Aling Carmen. Bakas ang gulat at bahagyang pag-aalangan. Ngunit sa dulo, tumango si Mang Delfin. Christoph, anak, pasensya ka na. Pasensya ka na sa mga naging asal namin noon sa'yo. Gusto lang talaga naming maging maayos ang buhay ng aming anak. Sana maintindihan mo kami. At sa nakikita ko naman, tama naman talaga ang iyong ama na ikaw ay mabuting tao. Ni minsan ay hindi ka sumagot sa amin. At ni minsan ay hindi ka nagpakita ng kasamaan ng ugali sa aming mag-asawa. Kahit pa sobrang nilalait ka na namin. May tiwala kami sa iyo, Christoph. Naiingatan at mamahalin mo ang aming anak. Naghawak kamay ang mag-asawa na si Mang Delfin at Aling Carmen habang may luha sa kanilang mga mata. Maya-maya, Annabel, tawag ni Mang Delfin. Nandito na ang kasintahan mo, si Christoph. Lumabas si Annabel, nakasuot ng simpleng bestida. At nang sandaling makita niya si Christoph, ay talaga namang napangiti siya. Hindi niya mapigilang maluha. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking dating nilalapitan niya habang marumi at pawisan, ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang tunay na anak ng gobernador. Napakaayos ng tindig at napakaganda ng kasuotan. Lumapit si Christoph at maraang kinuha ang kamay ni Annabel. Annabel, aniya, ngayon ay wala na akong itinatago. Pero tandaan mo, ang lalaking nakilala mo bilang basurero at ang lalaking nakikita mo ngayon ay isa. Ako pa rin si Christoph, ang lalaking nangakong mamahalin ka higit sa lahat. Hindi na nakapagsalita pa si Annabel. Tumulo ang kanyang luha habang yumayakap kay Christoph sa harapan ng lahat. Nagsimula namang magpalakpakan ng mga tao sa paligid. Ang mga kapitbahay na minsang umalipusta sa kanya ay ngayon sumisigaw ng pagbati. Mabuhay kayo, Annabel at Christoph! Bago sila umalis, muling lumingon si Christoph kina Mang Delfin at Aling Carmen. Maraming salamat po sa inyo. Pangako ko po, iingatan ko po si Annabel habang ako'y nabubuhay. Sa wakas, wala nang pagtutol pa ang mga ito. Tumango si Mang Delfin at si Aling Carmen ay napaiyak habang kumakaway sa anak. Pagkatapos, binuksan ng isang bodyguard ang pinto ng mamahaling kotse. Magkahawak kamay sina Christoph at Annabel na sumakay. Sabay na humarap sa bagong yugto ng kanilang buhay. Habang papalayo ang sasakyan, naiwan sa baryo ang alaala ng isang kwento. Ang kwento ng basurerong pinagtawanan nila. Ngunit sa uli, ay nalaman nilang anak pala ng isang gobernador. Tagapagmana at napakayamang binata. Makalipas ang ilang taon, naikasal na nga sina Christoph at Annabel. Malaki na ang pinagbago ng buhay nila. Pinagkalooban na rin sila ng 2 anak na talaga namang nagpasaya kay Don Agustin, pati na rin kina Aling Carmen at Mang Delfin. Sino nga bang mag-aakala na ang isang basurerong dating inaapi-api, inaalipusta at minamaliit ay isa palang tunay na mayaman
Hindi lang sa pinansyal, kung hindi pati na rin sa puso. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo mga kabarangay at kinapulutan nyo ng maraming aral. Ano pong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakikita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!